Ano ba nilalako mo dati? Dati naglalako ako ng plastic bag. Okay. Libot ko yung Divisoria, ganun-ganun ako yung plastic bag, naglalako lang ako dati dyan. Pati sa Banawe, pati dyan sa Dapitan Arcade. Sabi niya sa akin, bentahan daw niyan, 1.5. Sabi ko, ha? 1.5? 1.5? Sabi ko, 5 piso lang nabili yan. Kaya nakakala ko, ginojoke time ako nito. Wala naman akong idea dati doon, sabi ko. Pero hindi ako naniniwala. Tapos sinubukan ko siyang i-post. May tumawad, 1.2. Kasi ako naman noon, simula, libot naman ako, recto. Recto. Recto coins. Nilibot ko yung recto. Nung panahon lahat yung nagtitinda sa bangketa, nagtitinda sa pwesto. Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang pawn stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Pasok, Ali. Magandang gabi, Sir Angelo. Yan na ba yung sinasabi mo mga bote ng Magnolia? Ito, nasa pang ko lang din. Ayun, baka kailangan mo, papayin sa'yo. Ilang piraso to? Bali isang case. Bali isang case? Okay. 24. Pare-pareho ba to? Pare-parehas. Isang year lang siya. Walang basag? Kaya naman. Meron na. Meron ba? Hindi, parang gas-gas lang. Gas-gas lang ha, kung mawawala. Pero kalimihan walang Wala. Pero check na rin natin isa sa mabilis lang naman. Sige, check natin isa-isa. Magnolia. Magnolia. Ito, 90s, no? Mamaya malalaman natin. 90s. Kung kailan ito. Sige, dito muna tayo. Okay. Ito si Alvin Gunizo ng Tonto. Isa sa ating mga batikang dealer. Yun. Gano'ng katagal ka naman, Alvin? Nagsimula ako noong 2012 tapos nung namimili-mili ako dati, siya ako namimili Oo, kasi yung kabubukas pa lang yung shop ko. Doon pa sa kabila, tapos pabalik-balik nga ako sa inyo nun kasi bibili ako sa kanya ng mga text, pati ilang yung memorabilia as after nun. Bakit ka pabalik-balik sa akin? Kasi nabibili ko ng mura. Di ba? Mura ko magbenta. Tapos, nabibili ko ng mura, tapos may pag-uwi ko, benta ko doble. Di ba? Kaya pabalik-balik ako sa kanya nun. Ay, sa'yo nun, di ba, Sir Angelo? Sa mga nabili mo nun. Naubos ko yung mga text mo, ako yung ubos, pati yung mga freebies sa mga sa mga Chika D, sa mga Royal. Mga Chika D's. Ako yung ubos. Yun, tama. Yung time nung kasi kababalik ko lang din sa industry na collectibles. So, puro pa ako, ni-establish ko yung sarili ko. Yun. Tsaka dati hindi pa ganun kainit. Nung nagkaroon ng group, doon na nagtaasan. Tama. May matataas. Dati wala pang mga group Dati gusto lang nila, hanap ako ng ganito, hanap ako ng ganyan. Ngayon, yung selling price mo noon, iba baka na. ngayon hindi ka na makakabili. Hindi na. Kahit ako yung kung magkano yung buying price nila, mas mataas pa doon yung buying price ko sa mga sa dealer. Ang layo na ng presyo. Paano ka ba nahilig dito? Yung lang sir, nung nagsimula ako sa ganito nagsimula lang yung sa nag-internet, tapos nakita ko lang sa Google na merong mga text, tapos yung kay Johnny Kailaw dati. Wala kay Johnny Kailaw. Yung una kong nakilala sa 90s memorabilia. Pero wala pang group noon wala pang group ng mga nagko-kolekta noon. Pero na lang yung kayo talaga yung batikan pagdating sa mga antiques. Kami sa mga memorabilia lang yung about 90s. Mga 90s. Tapos batang 90s. Nakita ko yun sa kanya, tapos na-amaze ako, sabi ko laruan ko yan dati. Tapos sinubukan ko siyang kontakin sa Facebook nung bago pa lang din yung Facebook. Nakontak ko naman siya, tapos sabi ko ganyan ba pwedeng makabili. Tapos yun nga, nagkakilala kami, tapos nakilala din namin si Ervin Francisco. Tapos, sino naman yun? Nakilala din namin siya kasi meron din siyang naitago na mga lumang laruan niya noong 80s pati 90s. Kasi yun, hanggang sa nagkakilala kami, nalaman na tinuro nila sa akin yung Divisoria, yung tinatawag na burautan sa Divisoria. Yung mga naglalatag. Diyan naman yung mga latagan. Tapos diyan ako nagsimulang maghanap. Nung una ang hanap ko lang dyan, si Angelo, yung mga sabi ko yung mga naging laruan ko lang dati. Yung gusto ko sanang makuha.
Kaya araw-araw ko dyan, kada umaga, sinasabay ko sa pagtitinda ko dati nung naglalako pa ako. Ano ba nilalako mo dati? Dati naglalako ako ng plastic bag. Okay. Naglalako niyan, libot ko yan Divisoria, ganun-ganun ako yung plastic bag, naglalako lang ako dati dyan. Pati sa Banawe, pati dyan sa Dapitan Arcade. Well, biro yun. Talagang tiyagaan lang, di ba? Tapos, tiyagaan lang, tsaka knowledge, di ba? Nung kumita ko rito, tsaka ako nag-shift dito na. Ano ba yung una mong nabenta? Unang item mo na nabenta, nabenta mo? Ayun, si Ranjo na talagang na-amaze ako. Kaya talagang nakainigan ko. Yung Bioman na ganyan, yung diecast. Diecast na Bioman. Kasi nung nakita ko siya, wala pa akong idea. Sabi ko lang, mukhang lumas, medyo bakal, medyo mabigat. Sabi ko ngayon dun sa magkano yan? Sabi niya, 10 piso. Dati, sabi ko, parang mahal naman, laruan, 10. Hindi ko 5 na lang. Ayaw niya. Kasi hindi iniwan ko. Pag iwan ko, hinabol ako. Sabi niya, ito na, sige, 5 na lang. Nabili ko lang siya ng 5 piso. Ganyan, yung laruan sa Bioman, yung diecast. Ngayon, nung inuwi ko, tinanong ko dun sa kay Francisco, yung nakilala ko. Sabi niya sa akin, nabenta daw niyan 1.5. Sabi ko, 1.5? 1.5? Sabi ko, 5 piso ko lang nabili yan. Kaya nakakala ko, ginojoke time ako nito. Wala naman akong idea dati dun, sabi ko. Pero hindi ako naniniwala. Tapos sinubukan ko siyang i-post. May tumawad, 1-2. Si Nero Kasidsid. Okay. Yung naging tropa na rin, kalaunan. Okay. Hanggang ngayon. Tapos ayun, nung nabenta ko siya, sabi ko, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Kasi naglalako ako ng plastic. Halos umaga hanggang gabi, parang sobrang saya ako. Pag kumita na ako ng 350 sa isang araw? Sa isang araw. Tapos bigla na lang yung isang item ng 5 piso na nabili ko na sa Divisoria, nabenta ko ng 1,200. Diba? Kasi yun, so yun, nagsunod-sunod na po. Hindi ka na nagbebenta ng plastic niya? Hindi na. Pero sinasideline ko pa rin po minsan. Talaga? Pagka-order lang dun sa kakilala, pero hindi na full time. Tama. Galing na storya mo Kasi nga yun, nakilala ko po kayo. Tama. So ito, 24 pieces, di ba? 24 pieces. Magnolia. Inabot mo ba to? Yes, yan mismo. Kasi 90, pagkakaalam ko, Sir Angelo, 90s yan. Kasi binibili ako ng nanay kaya nung maliit pa ako. Okay, ano to? Ang eksaktong year na nagawa ito ay 1990. 1990. Alam mo kung bakit ko alam? Ayan, nasa ilalim nung nasa ilalim ng bote yan. Mamaya isusum natin. Nasa ilalim yan. Kung makikita mo, ayan, 90. Sa gilid. Yan yung yan yung eksaktong year. 1989 kasi ako, kaya nung nagkamalay ako mga early 90s, yan na yung binibili sa akin ng nanay ko. May naggala ko, may hatak-hatak na ganyan. Parang may brown pang konti Mukhang hindi naubos yung chocolate dito Natuyo na yung chocolate. Nung nakuha mo ba to, ganito na to, nilinis mo na lang? Ganyan na yan Nung nakuha ko, kaya so kasama pa yung meron yung medyo malinis, meron yung malikabok. Siguro yung nakuha ko, baka hinugasan niya. Tapos yung iba hindi. Magkano ba to, Alvin? Yung presyong dealer? Presyong dealer. Kasi Sir Angelo, nakakabenta ako nito ng nung bali ngayon pa lang talaga nakakuha ng case. Nakakabenta ko sa kanya kapag sa online, minsan nakakuha pa isa, dalawa ganyan. Nabibenta ko siya ng 500, pero dealer price, okay na ba sa'yo sa 250, kalahati? 250? Konting baba pa siguro. Sige, 250. Siyempre, dealer, bibenta pa rin. Tapos medyo talaga. Siyempre, 24 pieces yan. 24 pieces. Gano'ng katagal kung ubusin yan. Sa bagay. At saka para makabawing sa akin, kasi ang dami kong text na binili sa'yo dati. Hindi, wala yun. Basta dealer to dealer, ano yung presyo mo, yun na yun. Wala. Mura yung benta ko sa'yo, mahal yung benta ko sa'yo. Responsibilidad ko na yung pricing. So, wala yun. Huwag kang mag-guilty doon. Okay yun. Wala. Kung sa 200, 100. Medyo mababa 180? Ano na lang sige. 150. Bibigay mo naman sa akin yung case na libre. Sige, libre na yung case. 150? Okay, sige. 150? Okay, hindi. Thank you. My best.
So, kamusta naman? Di ba, siyempre nakakasama kita doon sa mga events natin, sa mga malls. Lagi. Diba? Oo, lagi. Tayo lagi yung mga nagkikita. Halos tayo nakikita-kita doon. So, kamusta naman ang bentahan sa mga malls? Saka paano ka pala napasok sa mga bentahan sa malls? Ay, yung sa malls naman, nagsimula talaga ako dyan kay Pards, kay Mike Pagulayan. Kay Boss Mike. Co-operator mo, kay Gustoyo. Kasama natin sa Pawn Stars. Si paring Mike. Sa kanya ako nagsimula na sumali kasi dati nakita ko nag-e-event sila, tapos one time in-invite niya ako. Sabi ko, hindi ko pa yan na-try, parang medyo nahihiya ako. Pero sabi ko, marami naman kakuha akong stock, yung mga kasi mahilig ako mag-stock. Sabi ko, sige Pards, try ko nga, baka sakali lang. Nung nagsimula ako sa event, dyan sa may Makati Cinema Square. Okay. Maganda rin yung bentahan dyan. Dyan ako nagsimula. Tapos yun, bumenta naman. Yun. Tapos yun sa kalaunan, nagsunod-sunod na ako kung saan siya mag-event, lagi na ako kasama doon. Kaya ayun na, kasi yun nga, pagka nag-event, lagi tayong nagkikita, lagi tayong magkakasama doon. Tama. Pero ano bang feeling mo pag siyempre may mga sa event, iba-ibang klase yung mga binibenta, di ba? Meron yung ibang wala ka, yung mga ibang binibenta, wala ka. Pero meron ka rin mga kapareho. Di ba? Paano ka nagre-react doon sa ganun yung merong kakaparehong binibenta? Kunyari, mga posters, ano ba yan? Nagbabago ka ba ng presyuhan? O basta stick ka doon sa presyo mo? Sa presyo naman, Sir Angelo, halos stick ako kasi pero minsan nag-a-adjust din pagka halimbawang pero bihirang-bihira talaga, kadalasan stick talaga ako sa price ko Tsaka hindi rin ako naglilibot na titingnan ko yung presyo kasi nahihiya ako Kaya nahihiya ako pag ganun, kaya ganun na lang. Ang ginagawa ko lang minsan, pag meron may kapareho akong item, dadaan ako doon pero hindi ko siya hihintuan para tingnan ang presyo para gayahin o kaya ibaba. Minsan lalakad ako ganun kasi magtitingin ako nung pwede kong i-resale. Kasi kadalasan dyan din ako kumikita pagkasimula ng event, hindi pa nag-open yung mall, nagsiset up pa lang, tinitingnan ko na yung mga paninda nila, sabi ko kaya dito pwede kong i-resale. Minsan ilang beses Angelo, naka-shampoo ako doon ng mga rare. Tapos ang benta lang nila presyong pangtaho. Kasi syempre may knowledge ako doon sa item, sila wala. Kaya yun, ganun din naman tayo. Kaya parang tayo nagpipilihan sa umpisa. Tayo nagkaka-jackpotan minsan. Di ba kasi so ano ka, 2012? Bali na rin, 12 years na rin. 12 years na rin. Basta nung nagsimula talaga ako, binibilan ko, ikaw. Okay. So ayoko na pabalik-balik dito. Di ba? Pero hindi pa rin yun yung simula mo pa rin. Yung simula ko yung sa Divisoria. Hanggang sa lumago na rin ang lumago. Pero ngayon hindi na ako nag-Divisoria. Ilang taon na. Okay. Siguro 7 years na akong hindi namimili ron. Kasi ako naman noon, simula, libot naman ako, recto. Recto. Recto coins. Ilibot ko yung recto. Nung panahon lahat, yung nagtitinda sa bangketa, nagtitinda sa pwesto. Dati sa radyo, nakikita ko yan. Dati. Pero nung panahon na sinimulan ko rin mag-ikot dyan, parang kumbaga ubos nyo na Kasi yung panahon na yun, late na. Saka minsan, tumatambay talaga kami doon. Yung isang pang dealer doon, mahilig uminom. Minsan, hihintay namin yung malasing At saka si Ranjel nagkalat yan dati yung mga nag-ibenta ng mga coins. Ang dami dati, pati mga paper money, lalo na dyan sa Miss Colta. Ngayon nakakailan daan ako, wala na. Parang hindi ko na naglaho yung sila. Dalawa doon, namatay na. Yung may pesto, namatay na. Ewan ko kung hindi na ako napupunta lately. Ewan ko kung take over o Simula nung giniba yung kapiraso ng building sa may tapat ng simbahan. Dati doon sila paikot hanggang doon sa may school. Santa Cruz. Sa may Santa Cruz. Ganun diretso sila pag ganun yun. Ngayon wala na. Kaya nakakamiss din Pati yung mga sa mga sinihan dati, yung mga billboard. Ang mga billboard. Yung mga nakikita ko dati ngayon, lahat pala na. Nasubukan mo blang kumuha ng ganun, yung billboard na malaki. Hindi. Alam ko lang na wala, pero hindi ko alam kung may kumuha ba.
Hindi ko alam, pero artwork yun eh. Di ba kasi ano yun eh, yung mga billboard nun? Napakalaki kasi nun, Sir Angelo. Kaso napakalaki. Yun nga lang. Paano mo i-store yun? Pero kung makakuha ka ng ganong billboard, di ba? Oo, ang ganda. Kaso naman, gusto sa mga naman i-spray yun, ang laki. Kaya mo i-display dyan. Now showing. Oo, na, pero mo, disappeared na, yan ang yun yung career na nag-disappear dahil sa technology. Oo, yun nga, Sir Angelo. Ngayon, sabi nila, ano na ngayon, digital na eh. Ano pa yung nag-disappear? Yung mga naglalagari. Lagarista. Yung mga nag-deliver ng mga... Lagarista. Lagarista nag-deliver ng mga film. Kasi nag-deliver sila ng film kasi sa mga sinihan. Sa mga sinihan kasi hiraman. Yung real, hiraman sila. Sir Angelo, ito medyo matagdag ko lang sa kwentuhan natin. Ito kailan lang yun sa Alimars. Yun sa Alimars bago siya kasi di ba giba na yung talagang loob noon, pero yung signboard ng Alimars sa labas yun siguro mga last year siguro 2 years ago lang nakuha na ko yun ng mga film. Alam mo, meron kang film? Meron ako ng mga film. Nakakuha ko ng ilan. Kaso yung iba hindi ko na nakuha, gawa ng inibak siya dun sa may loob, may tinutuluan ng basa, kaya yung iba nag-moist. Pero yung iba na mga maayos pa, na-late lang ako ng 1 week kasi meron tayong event sa Lucky Chinatown. Pinakita ko sa akin yung video, pinaka ko sa DPWH, ang dami. Doon nila inimbak sa may Alimars, sa ano, di ba, bookstore dati yung Alimars. Kasi yun yung problema ng problema. Ang dami sa yung mga naunang film. Iba walang record, hindi na digitize. Ibig sabihin, yung nakita ko na yun sa Angelo, kasi napakarami talaga eh. Siguro yung mga sinihan doon sa paligid, doon siguro nila inimbak sa Alimars. Sa may second floor. Ang dami talaga. Wala ka nakuha? Meron. Nasa bahay pa at pala nagdala ko sa iyo. Anong movie yun? Yung pero late 2000 na yung mga nakuha ko eh. Late 2000. Oo, ang kinuha ko yung kila Robin Padilla. Ayun, meron ako sa bahay, pati yung kila. Basta marami-rami kumuha pa nga sa akin kay Silo kay Serrano, si Baliktana kumuha pa sa akin yan. Yung mga 70s saka 80s sana. Wala na ako. Saka alam ko ang problema ng Philippine film yan. Kasi dinidigitize nila, tapos yung ibang mga films hindi na nila. Sayang nga Sir Angelo ng mga film na nandun, sayang. Kumbaga walang nag-iingat, walang na kunin ko tong mga film para maalagaan. Di ba? Katulad nung kay yung mga film ng kay FPJ ngayon, nire-restored. Yun wala, tinapon lang. Pinakot sa DPWH. Ang dami pinakita sa akin yung video. Sayang. Sana may appreciation. Nakakuha lang ako ng mga ganyang kataas naman naka-roll yung nakuha ko na sa bahay ngayon. Okay. Ayun lang. Wala naman kasi akong pag-i-stackan din. Yung iba hinayaan ko na kasi nag-moist. Maraming salamat ulit. Salamat Sir Angelo. Salamat. Sige. Napapasyal ako dito kay Sir Angelo. Kasi ito meron ako sa kanyang inalok na yung Magnolia Bottles. Ayan, parang bilis kasi marami rin akong tambak at saka kailangan niya rin to na pangdagdag sa kanya mga items. Kaya yun, napasyal ako dito. Maraming salamat ulit Sir Angelo, at saka good luck sa pagiging appraiser mo kay Boss Toyo. Lagi kita napapanood, ang galing.